Hello mga ka-Arki, welcome sa aking channel. This is Arkitektura Vlog Philippines. For today's video, we will learn about SketchUp. Pero bago yan, ano mga ba ang SketchUp? Pang Arki lang ba to? So ayan ang mga tanong na kailangan muna natin sagutin. So without further ado, let's get started. SketchUp is a 3D modeling software na pwedeng mag-create ng 2D drawings and 3D models. Kadalasan siyang ginagamit to present an architectural design, interior design, landscape architecture, video game design, and many more. So now, we will discuss one by one the getting started 3D modeling tools. First thing na gagawin natin, buksan natin ang SketchUp. Mag-choose tayo ng ating template. So we choose architectural design millimeters. Then start. So labas na ang ating interface. So ngayon discuss natin itong getting started. So first dito is the select tool. So ginagamit ang select tool para select ng object sa ating interface. Pwedeng by clicking or click and drag kapag groups or marami yung gusto mong i-select. Next one is the eraser tool. So ginagamit naman to erase yung mga hindi natin gustong makita sa models. Example lang ha. I-delete natin to. Yun. I-delete na siya. So, example pa. Pag gumawa tayo ng lines. Isa pang line. Tapos merong sobra sa magkabila. Pwede natin yung i-delete dito sa eraser tool. So, yun. I-delete yan. Lines. So, meron niyang arrow. Sabihin, dalawa sila. Meron siyang kasama. Sa isang pipili ka dyan kung freehand ba or line. So, ang pinagkaiba nila ito, sample natin. Ang lines, laging straight lines yan. Ganyan ginagawa, straight lines. Nakagbuo na siya ng isang plane. Pinagkaiba niya sa freehand, pag freehand, yan, hindi ka mag-curve. So, mga ganon. Next one is the arc. So, kikreate tayo ng arco. So, mag-draw tayo. Papuntang green axis. Papunta siya ng red axis. So, yun, create siya ng arc. So, may kasama siya 2-point arc. So, mga pinagkaiba nila para makita nyo pinagkaiba nila. Pag 2-point arc, for the root word niya 2-point siya. Yan. Create na yung ga-hunch. Yan. Yan yung 2-point. 3-point naman, siya. 1 point, second point, third point. So next one is the pie. Huwag niya siyang arc. So pinagkaiba na, i-create siya ng plane. Next one is the rectangle or the shape.
Kung ito ang object mo, pwede mong i-rotate ang object based on the axis. Simulan yan sa red axis siya, dito sa green axis. So, pwede rin siya pag lagyan mo ng kapal ito. Gusto mo siyang mag-tilt, select mo na natin siya lahat and then use this rotate. Meron siya dito sa red axis sa endpoint niya. Mas maganda siya para mas kuha mo yung ano. Pwede mo siyang rotate upward. So, itayo. Yan. Yan. Ang gamit niya. Pwede rin siyang mag-tilt. Wala dito. Lang ka lang. Next one dyan is scale. So, sa scale, ay hindi siya naka-grouping. Select, play natin siya ng buo. Tapos kung scale natin, may scale eh. Scale niya. Kung the word niya, scale niya yan. So, lalaki, liit. Depende kung anong scale. Next one is the tape measure tool. So, pag-ano lang ito ng sukat niya. So, from endpoint to endpoint niya. Starting point ito, endpoint. So, yan. Masasukat natin yung length. So, next dyan is itong text. So, pag-label lang ito. Ginagawa. So, gusto ng label yan. Ang unang gagawin dyan eh, kukunin niya yung area. So, pwede natin ibahin niya. Kung ano gusto natin pakan sa ano. Ay ilalagay tayong texture niyan na is concrete. And enter. So, yan. Palitan na. Ang concrete yung gusto mo ilagay dyan. Next natin gagawin dito itong paint bucket. Paint bucket, pwede kang mamili dito sa mga sample materials na built-in sa SketchUp. So, marami dyan pwedeng pagpilian. So, example na natin yung kanina yung concrete. Gusto natin ito. Gusto natin. So, ipipaint na natin siya dito. So, yan. Kuha mo na yung texture na gusto mo. So, next one is the
So, yun yung kanina kong ginagamit sa pag-rotate ng buong interface. Kinagkaiba na ito sa fan tool. Ganito. So, ito ang fan tool. Ganyan siya. So, ito siya move, zoom. So, pag clinic mo, tapos hinold mo pa forward, mag-zoom siya. Pa backward, zoom out, zoom extend. So, sa zoom extend, ganito ang mangyayari. Example, super zoom yan. Tapos, gusto mo makita yung buong models mo sa sobrang dami na click mo lang yan at bibigay niya yung pinakamagandang zoom para din sa object na ginagawa mo. 3D warehouse. So, sa 3D warehouse, ito yung mga samples na 3D models na downloadable. So, kailangan natin ng internet dyan. Open muna natin yung wifi natin. Then, try natin kung makakonect tayo. Dito natin dyan yung mga sample collection. Yan. So, may mga sample collection dyan. Pwede natin i-download. So, next one is extension warehouse. Mga extension yan. Mga plugins na pwede mo i-connect sa SketchUp. Next one is the layout. Ito mo ipipresent or iaayos mo bago i-print yung pinaka model mo. Pwede mo siyang iaayos sa plan or sa model mo ng perspectives. So, the last one is the extension manager. So, dyan mo makikita yung mga din-download mong plugins, toolbars, dyan mo. So, yan. Ayan yung mga na-download ko, mga extension names. Yan. Dyan mo na nagtatapos ang ating tutorial. So, may-discuss na natin ito lahat. Sana nakatulong ang video na to. At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para updated pa kayo sa mga ganitong videos.